Okay, so let me introduce myself first. I am Sherry Casilino, and this is my journey with I Am Worldwide. As you all know, I'm one of the pioneers ng I Am Worldwide. And bakit mabagal ang resulta ko, no? So, I'm also one of those na slowly but surely, no? Napaka-nonchalant ng result ko, no? But I believe kasi sa journey talaga, yung journey. Nag-start kasi ako. So, sino dito yung mga yung mga nag-start ng medyo nasa middle age na, 35 pataas sa network marketing. Ako kasi nag-start ako 35. So, yung energy ko, pamami type na, patita type na. So, hindi gaya noon nung bata pa na very tita yan, si April. Bago ko palang DR na Jade, no? So, di na ako nagpaalam, talagang pinapasok ko siya. No? So, yung sa mga nag-start sa network marketing na medyo tita mode na, ayun. So, makaka-relate kayo sa akin. Pero siguro kung had I known this industry na siguro bata-bata pa, mga mentor ikay type, ay nako siguro ang result ko din ang bilis-bilis. So ako nag-start ako, mami na ako, no? So, may asawa na ako. So, ang dami ng priorities, responsibility. So, hati-hati na talaga. So, kaya, I'm not making this an excuse, no? It's not an excuse. It's just the reality. Uh, I'm fighting for the goal, for my dream, while in my mid-30s, no? Nung nakita ko si I Am Worldwide. So, eto makaka-relate kayo sa akin. Sa mga bata-bata naman, congratulations! At nakita nyo na kaagad-agad. Huwag nyo nang patagalin. Ano? Kunin nyo na kaagad kung anong gusto nyo kunin habang mga single pa kayo. No? Mga single pa, wala pa masyadong responsibility. Wala pang mga junakis. Pag may junakis na kasi talagang hating-hati na. No? You have to divide everything, the time, the money, the budget. No? So, pero kayo mga single pa, go ahead, enjoy, and make the best out of what you can get from I Am Worldwide business now. So anyways, ito ako, Sherry Casili. I was an employee before, manager ako sa isang BPO company when I um, started in I Am Worldwide. But before that, um, yeah, hindi ko lang dito napakita pero professionally I'm an architect, no. Hindi na ako naglisensya. Kasalanan ng network marketing. Kasi nung empleyado ako, although nag-start din ako as agent, entry-level agent hanggang naging manager ako, nagpaplano ako noon mag-exam talaga. Nag-iipon ako para sa exam, alam mo yon. So, sabi ko nga sa inyo, hindi na ako, nag-start ako sa network marketing, middle talaga. So, ang dami ko nang kailangan gawin, plano. So, pero nung nakita ko sa network marketing, doon na bago yung plan ko na hindi na ako mag-architect. So, talagang pinagpatuloy ko na. Ito na talaga naging source of income ko. So, ayan, naging manager tayo from an agent, naging um, senior agent, naging manager. So, kuhang-kuha talaga yung oras. So, ito yung pinaka um, more than 10 years na ako, almost 10 years, so more than 10 years na akong employed. So, na-experience ko talaga yung nagkaroon ng fixed income, no? Nagkaroon ng na-experience ko din yung politika sa company, politika sa employment, yung bibong-bibo ka sa sarili mo, yung talagang with all the incentives sa kukuha mo din kasi senior agent ka. Pag senior agent ka, ibig sabihin talagang doing great ka na, nakukuha mo talaga yung mga kailangan i-hit. KPI, yon KPI ang tawag sa call center. So, ang dami yan KPIs, kailangan ma-hit mo yan para maging senior agent ka. So, yan, nakuha ko din yan. Pinagdaanan ko lahat yan. Ang pinakamalungkot sa employment na last na employment ko is yung kahit December, Christmas. Ito, Christmas yan eh. Nasa trabaho ka, no? Yung pumunta dito yung mga relatives ko, mga kapatid ko, para mag-vacation. Kasi di ba pag probinsyana ka, Bicolana ako, sino din mga probinsyano, no? Hello, hello, hello. So, pag probinsyano ka, tapos may family ka na doon, nandito, tapos pupunta sa'yo, luluwas pag December para mag-spend ng Christmas or New Year. Ako naman, habang sila naghahanda ng Noche Buena, ako naman naghahanda akong pumasok sa trabaho. Di ba ang lungkot? Tapos bigla kang pauuwiin ng this oras ng gabi, alas 11, alas 12. Kasi bakit?
holiday din sa lahat ng ano ng lugar. So wala masyadong calls, wala masyadong ginagawa. So papauwiin na lang. So uuwi ka ng 10 oras. Pagbalik mo, tulog na sila, nakapag-celebrate na, nakapag Noche Buena na, ano. Yun ang pinakamalungkot sa call center na last na employee ko, no. So ayan nga, sinasabi ko sa inyo na dumaan din ako sa na politika ka, sasabihan ka na you're a mover, may mover-mover din tawag sa amin doon. Ibig sabihin, ang trabaho ko as manager noon, ako yung tapunan ng mga hindi nagpe-perform. O sige, basurera. In a professional way. Basurera, no? Benting teams yan in one account. Sa benting teams na yan, may mga hindi nagpe-perform. Ang tawag namin doon, outliers. Tapos may sa isa 20 na yan, may isang team na tinatawag na nakalimutan ko na. Basta yung team na yon, yun yung kumbaga taga-salvage. Ako yung manager doon. Taga-salvage ng mga ahenteng hindi nagpe-perform. Kasi sa call center, mas mahal yung mag-train ka ng bago kaysa yung i-develop mo na lang kung sino nandyan, no? Kasi pag bagong pasok, mas mataas yung sweldo. So, yun. Basta maganon yung ang kalakaran sa call center. So, ako nilagay ako sa team na puro mga outliers, hindi nagpa-perform, mga attitude, alam mo yon yung pala absent, lahat. Ako yung tapunan. So, ayan, sorry sa mga pictures, pero sila yan, no? So, ano talaga, stressful yung trabaho ko. No, stressful. Isa pa dun sa nakaka-stress, wala ka pa sa trabaho, papunta ka pa lang sa trabaho. Tinatawagan ka na ng boss, bakit absent si ganito? Gamit absent si ganyan. Sabi ko, teka lang boss, wala pa ako sa office. Hindi pa nagtisitawag sila, bakit sila mag-absent? So, kaya nga kasi outlier sila. So, expected mo talaga everyday may stress ka. So, ako taga-absorb ng mga negativity, mga problema nila. So, ang trabaho ko, aalamin lahat ng problema nila, know the root cause. So may root cause analysis pang nalalaman para alamin bakit hindi sila nagpe-perform. So, ako din yung magpapaperform sa kanila. Tapos, ganito siya, 3 months yan. In 3 months, pag hindi nag-perform yan, tanggal na. So, tinawag din akong terminator. Ako taga-terminate, di ba? Ang sama ng ugali. Ako talaga yung pinakamasama sa lahat na sa buong account na almost 500 employees. So, ako taga-terminate, ako taga alam mo 'yon. Pero ang maganda dito, God is so good kasi siguro nabigyan din tayo ng gift kung paano makapag-motivate sa tao. So instead of them being terminated in 3 months, nagpa-perform sila. So ang nangyayari, imbis normally dapat pag maintain lang yung grade nila o nag-improve pero hindi sila hindi sila pasok sa tumaas ang rank, ibabalik sila sa teams nila pero as regular agents na performer na ganun siya. Normally dapat ganun. Pero ang nangyayari after me, napo-promote sila sa level 2. So level 1 kami, lahat ng level 1, pinakamadami ang level 1. 20 teams yan sa level 1. So pag na-promote ka level 2, so ang nangyayari from my team, from being a not performer, nagiging level 2 sila. So tataas ang sweldo nit lahat. So anong naiwan sa akin ngayon? Ang nangyayari po, mas mataas ang sweldo nila ngayon kaysa sa akin. So, yun ang pinaka-stressful. Nung time na yun, hindi ko nakikita, syempre. Kasi yun ang sinign up ko. Ang sinign up ko, ito, magiging trabaho ko, yan lang. Wala akong titignan na sweldo di ganito, sweldo ng ganyan. Yung income, anong value ng sarili ko, hindi. Ang nakikita lang pag employed is yung value ng trabaho ko para sa company. So, ganun lang siya. Um, So ayan yung ilang beses ako nag-apply kasi nga maganda yung performance ng team. Tapos ito pa, yung performance ng buong team, yung 20 teams na yon, nagko-compete yun. So tapos ako kailangan ko makipag-compete na given na ang mga ahente ko puro sa benting ahente yon kasi coming from 19 agents pala, coming from 19 teams na lahat sila performer. So, pero ako kailangan ko mag at least at par or more than the performance nung team na regular teams na talagang performance na, no? Pero God is so good kasi nakakalaban tayo. So, kaya ako tinatawag na mover nung time na yon. Pag yan mga ano to mga clients namin from America. Yon. So,
By the way, insurance yung ano namin nun. So, pupunta sila nag-visit, tapos pinapakilala, ito move yun. So, ito yung application for senior TL na, so for manager. Tatlong beses ako nag-apply. The entire time, lagi sabi nila, move, mag-apply ka na. Hindi ko naintindihan bakit hindi ako napopromote. Samantalang yung mga napopromote, mas maganda performance ko sa kanila. And nung nawala na ako sa call center, doon ko na-realize yung managing the team. Why will you remove someone that's performing na nakakapag-motivate sa mga taong ang hirap i-motivate? O, di ba? Sa call center kasi, 1 minute lang ang 1 minute o 1 second lang ang di makaabot sa standard, sa KPI, milyon ang nawawala. So, doon ko na-realize na, business decision kasi pala talaga. Kasi wala pang papalit sa akin na same performance. Nung nagkaroon na ng pwedeng pumalit sa akin, doon ako, tsaka ko nila um, pre-promote as regular manager na. So, talagang managing na yung talagang performer na team na. So, tatlong beses akong nabigo, no. So, ganun talaga, employed ka eh. Ito pa yung pinaka nakakalungkot, yung akala ko, pangarap ko maging TL na ano. So, yan ang nangyayari pag nasa call center ka. Talagang stressful, um, lahat, ano, rinig na po. Okay, thank you. Ayan. So, ayan, pag may mga incentives din, may mga R&R na tinatawag, yan. Nananalo tayo kasi nga may background tayo sa art, sa architecture. So, yan, nananalo tayo. Yan, pag na-awardan ka papel, compare dito sa I Am Worldwide, alam mo yun, pag na-awardan ka talagang bonggang-bongga because you earned something, nagkumita ka talaga. Ito, yung maliit na papel na yan. No? So, kung paano ko ba nakita si I Am Worldwide? So, I was also referred by kapwa manager dito sa I Am Worldwide, no? Kapwa manager. And then, ang nag-handle sa akin sina Mentor JC and Mentor Sol. So, kasi yung mentor ko, yung direct mentor ko, same lang kami ng level, no? Same lang kami, sabay kaming pumasok. So, kapwa ko manager yung nag-refer sa akin dito. Ngayon, alam mo, sa negosyo natin, mahirap talaga yung start. People come and go, no? Yun yung una kong team, no? People come and go, but ang pinaka-importante kasi dito sa atin, yung memories and the great relationship, dapat hindi nawawala, no? Kasi we live to inspire people. So, uh, ayan. Ayan ang aking diamond mentor na nag-handle sa akin ever since talaga, no? So, alam niyo naman si Mentor JC talagang pag talaga yan, nag-handle talaga yan at nagturo talaga yan all throughout, talagang from start to till end until now. Alam niyo naman, ang kung paano ang leadership ni Mentor JC talagang the highest standard. Mahina ba ang sound ko? Okay naman. Okay Okay. naman po, ma'am. Okay. So, so nawawala ako, no? Biglang na-stop yung momentum ko doon sa pagkawala ng internet. Yung internet talaga na yan, ano? Okay, sabi nga dito, the first step towards getting somewhere is to decide you're not going to stay where you are. Nung nag-decide ako na gawin na lang tong I Am Worldwide, doon na talaga nagbulusok, no? Nag-start from small beginnings, no? Ito yung, or ano to uh, parang first few months pa lang, no, ng I Am Worldwide, nagsa-start pa lang, pa-transition, ano. Pero ako, I always believe, and it's always been taught sa mga trainee, no. Ako, ganito yung nasa thought ko about successes, no. Use your past successes as a trampoline, not as an easy chair. Kasi meron tayong, yung tinatawag na every achievement, nagre-relax tayo. Ano? Meron bang nakakaano doon sa term na yon? Biglang nawala ako eh. Naputol yung ko. Yung pag for example, sasakyan, first car mo, nagre-relax. Na-feel nyo ba yon yung mga car achievers dito? Na-feel nyo ba yon na parang pag nagkaroon ng achievement, nagre-relax. Lalo yung first car, doon ko naramdaman yun sa first car. No?
na nung pagka first car, biglang nawawala, nagre-relax na, nag-enjoy masyado, nakalimutan ng gagamitin sa negosyo. Ngayon, all throughout, na-realize ko, kailangan pala ginagamit yung result to get another bigger result or higher result. So, we really have to use it as a trampoline to get high, to be higher or to get to a higher level, to next level. Hanggang sa awa ng Diyos, no, tuloy-tuloy tayo, nag-top 1 tayo sa first class. And another, isa sa mga talagang hindi ko akalain paano namin nagagawa. Kasi nung nag-start kami, sabi ko kasi I started in the middle age. So, yung mga result na ganyan, yeah, I want to. Kaya lang syempre, yung ano mo kasi, yung team mo is not ready, no? Not ready for anything, no? To kasi bagong-bago pa, mga ano pa bata pa sa negosyo. So, kailangan mo pang ano talaga, grabing motivation, gawin pang gagawin, gawin pang sistemang i-apply. So, nung nakahit yung team ko ng Taiwan, grabe, ito na talaga yung sinasabi ko na, simula na, no, nagsimula na, lumabas na yung mga true potential ng team, no, na talagang lumalaban, na kaya na din lumaban sa travels, no. So, ayan, as I said, speaking of travels, meron din tayong mga nakakasama, mga leaders na natutulungan natin sa iba't ibang lugar, no? Nakaabot na tayo ng Masbate, nag-build tayo ng team sa Masbate, and God is so good na naiiwanan na natin, no? Kahit saan-saan tayo dinadala na itong negosyo na to. Yun ang pinaka-the best dito, no? Ayan, and speaking of travels, ang malupit dito yung isa sa mga leader natin sa Masbate na kapag hit na din, ano, iba talaga ang naibibigay ng Ion Worldwide. Alam mo, yung nakahit sa Masbate, never pa yan nakasakay ng eroplano. Never pa yan nakapag-apply man lang ng passport niya. As in, wala. Talagang grabe. Nabuhay talaga ni Ion Worldwide ang pangarap niya. Grabe. So, God is so good. Yung pagod natin dun for 1 year of going back and forth sa Masbate, talagang sinuklian naman. Ano, binigyan tayo ng leader na kahit isa o dalawa pa lang sila doon, pero big ano na yon, big result na yon para sa akin. Grateful na ako doon, ano. At least totoo talaga yung sinasabi sa training, no, habang tumatagal gumagaan yung trabaho kapag sa network marketing. Kumikita ka pero nababawasan yung trabaho. And aside from that, yung isa sa mga result natin, ayan, ang dami na natin. Hindi pa to updated, meron tayong mga bagong, yung nag-hit din ng Hong Kong na, na bago natin sa Masbate. Grabe. Hitting Hong Kong at the same time hitting his sapphire rank. No, pag binigay talaga ni Lord, no, binibigay din talaga yung reward, no, sa mga pagod na ginagawa natin sa paghataw. Yon. So, grabe. I can't say that this is mine only. It's the team's effort. Talaga ginamit lang tayo ni Lord para mag-guide sila. Pero grabe. Ito, isa din to sa mga para sa akin breakthrough kasi nung nag-pandemic, doon talaga ako nahirapan. Nung nag-pandemic, hindi ko na alam kung paano mag-move forward sa negosyo. Um, Kasi hindi ako marunong sa online. No, hindi nga ako pala Facebook noon eh. Pero grabe si Lord, binigyan tayo ng tao na magtuturo sa atin online. And the team mismo ng MVP, yung sistema ng MVP mismo, grabe. Doon tayo nakapag-build ng online team during pandemic time. Akalain mo yun. Pero sabi nga, pag mga panahon ng kailangan mong, may mga panahon na wala ka nang magawa kundi mag-adjust. You have to innovate. So, nung time na yon, ako lang yung naka-jade. Ako lang yung naka-jade sa team ko. So, what I did was adjust and innovate. So, ang ginawa ko noon, tinuruan ko yung team kung paano mag-market ng copper.
Huwag nating maliitin ang copper. Grabe, powerful ang copper. Diyan ako nakapag-build ng mabilis sa copper. Even sa Masbate, no? Even sa Masbate, talagang um, bumuluso kami doon. Before ako, last na punta ko doon, 2 weeks nakapag-build ako nakapag-ipon ako ng 60 coppers in 2 weeks because of the system na ginawa ko ng pandemic sa team ko na copper. In-apply ko ulit doon and it happened. Nangyari ulit kung ano nangyari sa akin noon during pandemic time. So ayan na kami in time. Nung nagbubukas na yung pandemic, nagkaka-event na, no? Padami ng padami, no? Ito naman ang ano ko, ang laging mindset ko, parang sa panliligaw lang. Panliligaw, collect and select. Collect and collect ka lang ng mga potential leaders and then select the right people whom you can uh, spend more time with, na alam mong tatrabaho din at makikikooperate din sa'yo na pagdating sa mga goal settings, yung tatrabaho din. So, ganun lang yung ginagawa ko, collect and select. And padami ng padami, grabe, nakakatuwa. And God is so good kasi yung mga tao noon, during pandemic until now, dumadami yung nare-retain. Yung iba pa, yung nawala, bumabalik, no? Kasi nai-inspire sila na yung team tuloy-tuloy. And not only that, isa sa mga achievements ng team is yung nagkakasasakyan, hindi lang ako, no? Hindi lang ako, dumadami na yung car achievers ng team natin, no? So, ang dami na sad to say hindi ko pa to na update pero ayan, isa sa mga natulungan natin eto mga couples, no? Na ito, ano to, ito, OFW and businesswoman, no? Isa to sa mga natulungan ng sistema ng team natin. Not only my team, sistema ng team ko, but the MVP, grabe. May sasakyan sila, maliit, matagal na, pero dahil sa I Am Worldwide, napalitan na ng bago. Nagkaroon sila ng expander. Ito naman, sa Masbate, ano to, vegetable vendor to, tricycle driver, grabe. Um, dahil din sa sistema ng MVP, sa trainings and all, mga hub system, mga training center, no? Nagkaroon siya ng VIOS sila ng VIOS. First time pala mo sa Masbate ang dinadrive nila tricycle. No, tricycle. Pero dito sa I Am Worldwide, nag-drive sila ng brand new VIOS nila. And Millionaire Circle na yan. Ang taray ng bahay niyan, may aircon. sa Masbate, wala. Alam mo yon nung life-changing talaga, no? And then ito din, newest car achiever natin from Masbate din, couple din, ano? Sila yung direct naman nila Mentor Jonas na dahil din sa sistema ng MVP, no? Grabe, life-changing talaga. And plus, the travel incentives na natin na nahihit na natin, no? Nakakatuwa. Dati sabi ko, parang imposible yata. Nakapag-travel naman ako internationally, not because of I Am Worldwide. Pero, nung ginagawa kong I Am Worldwide, sabi ko nga sa inyo, nag-start ako, ang energy ko na pang tita pang-tita na, not that very aggressive kasi nga ang dami nating priorities na hinahati-hati na natin yung katawan natin, yung oras. So, hitting travel incentives for me is quite ano na talaga, parang feeling ko lang naman impossible kasi hindi na ako makarelate sa mga bata. Hindi na ako makarelate masyado sa mga bata. Alam mo yon yung energy, grabe. Hindi ko na, sabi ko noon, alam mo si God, grabe, hindi na ako makakapag-handle ng YEP. Hindi ko na kayang bumaba sa YEP energy. Hindi. Pero alam niyo ba, last na uwi ko sa Masbate, I have minimum 60 YEPs in 2 weeks. So si Lord talaga, no? Um, siguro ready pa ako, kaya niya binigay. Siguro meron pa ako noon. Hindi naman siguro. Hindi na ko talaga si Lord. No? Sorry. Pero meron pa ako, hindi ko lang talaga alam. In denial ako. Pero pag si Lord talaga nagbigay na, no, hindi ka na makahindi. Oo ka na lang talaga. So that's 60 yeps. Grabe. So, building the team, grabe. This I Am Worldwide brought me to places na
Hindi ko naakalain na pupuntahan ko. Before ako nag-I am Worldwide, nangangarap lang ako na sana makapag-drive ako ng sasakyan ko, tapos mag-drive ako kung saan-saan. Na-drive ko lang talaga yung sasakyan ko. For whatever reason. Yun ang pangarap ko. Pero hindi ko alam kung paano. Then one day, while I was driving to Baguio, kasi nag-build din ako one time sa Baguio, nakapag-build ako noon, nabuntis na lang yung binild ko. Kasi nanay na din talaga. So, nagbuntis. So, medyo maselan. So, na-stop. Pero pabalik-balik din ako na nakapag-build ako doon. One time na papunta ako doon, doon ko na-realize na binigay na pala ni Lord yung pangarap ko, na pinag-pray ko na magdadrive ako ng sasakyan ko. And I will go to different places. And He gave me that. Grabe, yan ang pinaka-grateful akong binigay sa akin nila. Alam mo yung income, kahit saan kasi pwede mo siyang kunin. Kahit saan ka pumunta, pwede kang kumita, no? Pero yung ganito mga opportunities na dadalhin ka kung saan-saan, to have fun, to inspire people, at the same time to earn, kakaiba to, no? Ako para sa akin, si I Am Worldwide lang talagang kayang gumawa nito, ng mga ganyan. Of course, with God's blessing, no? Siya lang talaga. Yung anytime, pwede ka nang umalis, pwede kang pumunta kung saan-saan. Kahit sino pa yan kasama mo. Alam mo yon, family kasama, friends, team, no? Tapos wala na. Hindi mo na kailangan mag-file ng leave, no? Yan ang pinakamasarap sa buhay ng I Am Worldwide, no? Nasa I Am Worldwide, no more vacation leaves. Yan kasi yung pinakamalungkot as employee. Uy, hindi ko inaano yung mga employees dito, mentors, ha? Sinasabi ko lang yung ako, experience ko. Pero ang sarap nung hindi ka kailangan magpaalam para magkaroon ng oras sa sarili at sa pamilya, no? Para kunin ang goal mo, no? Ito, may kwento lang ako dito sa biggest why ko. Yung anak ko, nagtatrabaho pa ako noon sa call center, syempre panggabi ako, no? Englishera yung anak ko ever since. One time, paalis ako, sabi ba naman niya sa akin, Mommy, where are you going? Sabi ko, ba't ako tinatanong nito? Eh, lagi naman ako naalis sa gabi. Basta bigla lang yan ako sinabihan out of nowhere. Where are you going, mommy? Mothers are supposed to be with their kids at night. Yun talaga, it hit me so hard. Sabi ko, kung itong anak ko na 4 years old, pinagsabihan ako ng ganyan, paano na lang pag 18 years old niya? Baka sabihan niya ako, wala akong kwentang ina. Doon talaga ako. Nung moment na yun, pag naaalala ko yun, hanggang ngayon naiiyak ako. Kasi nung gabi na yun, nasa bus ako, wala pa kaming sakyan, nasa bus ako, iyak ako ng iyak sa bus. Nagtatago ako sa kortina kasi nagmumuy-nguy ako sa sinabi ng anak ko. That very moment din, di ko maalala, ay di ko makalimutan yun. That very moment din, nagpray ako wholeheartedly kay Lord na bigyan niya ako ng opportunity na kung hindi man mapantayan yung kinikita ko as part-time architect. Kasi habang employed po ako sa BPO noon, in the morning when I go out from the office, didiretso ako sa Laguna to supervise a construction. So, nag-racket-racket din ako. As ano, nagde-design-design lang ako noon. Tapos, ganun ang trabaho ko. Tapos, hanggang alas 11, alas 12, nandun ako sa construction. Tapos, uuwi ako. Pateros pa ulit. Babalik pa ako ng Pateros. So, makakarating ako sa Pateros mga alauna. Matutulog ako. Gising ako ng alas 5 ulit ng hapon para magtrabaho. So, ganyan ang ginagawa ko noon. So, ubus na ubus yung oras ko talaga sa anak ko. So anyways, nung moment na yon, nag-pray talaga ako, Lord, bigyan mo ako ng pagkakakitaan, opportunity, na kahit hindi niyo man mapantayan yung kinikita ko ngayon, nung time na yon, at least man lang yung oras ko, mabigay ko mostly sa anak ko. Kasi hirap ako, actually, yung anak ko, miracle child yan. Hirap kasi ako magbuntis noon. I have to go through um, OB or doctor's supervision. Talagang inalagaan ako ng doktor para mabuntis ako. So, nung nagkaanak ako, pinamis ko yan, Lord, bigyan mo ako ng kahit isang anak. Tapos pag binigyan mo ako ng isang anak, Lord, bubuhos ko sa kanya lahat ng oras ko, dedication, o alagaan ko siya, mamahalin ko siya. Alam mo yun, yung ganun. Tapos nung nagkaanak ako, wala akong oras. Grabe. So pinag-pray ko talaga yun na sana magkaroon ako ng
opportunity na kung hindi man pantayan yung kinikita ko as manager and part-time architect, isa na naman lang yung oras ko mabigay ko sa anak ko. And then came I Am Worldwide, no? Siya lang talaga ang nagbigay sa akin ng ganitong pangarap. And ito na nga, nung nag-pandemic, pinangarap namin na sabi ko sa sarili ko, dahil na intact yung anak ko sa bahay ng ilang ilang buwan, taon, sabi ko, pag pwede nang lumabas, iuuwi ko yung anak ko sa Bicol and then I will let her enjoy the place. Tapos nagstay kami sa isang bundok na pagbukas niya ng tent, itong tent na to, ito yung nakita niya, itong Mayon Volcano. Nakita ko talaga yung mukha niya, wow! So para sa akin, priceless talaga yon. That's giving back, um, alam mo yon, yung binigay ni Lord na opportunity kay Iron Worldwide for me to have a lot of time with my daughter. So isa yan sa mga bucket list and soon, mga international na ang pupuntahan namin, ang plano namin dalawang pupuntahan kasi pwede na siya, malaki na siya. No? So ayan, thank you so much. Medyo naging emotional ako at the end, no? Naalala ko lang bigla. Pero thank you. Ito, ang dami ko ng dami niyo na itong, palagi niyo na itong naririnig, no? Na Jeremiah 29:11. But for me, ito kasi yung pinanghawakan ko talaga. Hindi ako, I'm a Roman Catholic. I'm a Catholic. I'm not, hindi ako talaga well-versed sa Bible, but because of I Am Worldwide, um, mas napaganda yung relationship ko kay God because of this business. Yun ang pinaka magandang nangyari sa akin. Ang napamulat sa akin nila Pres yung yung mas magandang relationship kay God na talagang yun naman talaga nagbigay ng lahat, no? So itong i-ano ko lang, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. So ako, hindi ko man alam nung time na yun nag-start ako at nakilala ko mas pa si God through press. No, meron kasi kami noon ng ano na life class every Wednesday yon. Nung nakilala ko, nabuksan yung isip ko to have a good relationship with God. Hindi ko alam kung ano yung future ko dito. Wala ako talagang alam kung hanggang saan ako, hanggang kailan ako. Pero pinanghawakan ko na dinala ko dito ni Lord. And alam ko, dinala niya ako dito kasi may plano siyang maganda. May plano siyang ah, maganda sa akin at not only to me but with my sa daughter ko, no. So kaya until now andito pa rin ako kahit nonchalant ang results natin, unlike sa mga kasabayan ko sina alam mo yon, lalaki na talaga, pero it's okay with me because I know God has a plan for me. And maganda ang plano sa akin ni Lord. And I know kung whatever it is, kung pasaan man, kung ano man yon, big faith lang talaga ang panghawakan ko. And of course, yung owners natin na napaka God-fearing, doon lang ako nakatingin lagi na I know mapapapunta ako sa maganda. So yun lang. Thank you so much! Ayun. Sa dami po ng pagsubok at pagod sa I Am Worldwide, ano po yung palaging bumabalik sa isipan mo kaya hindi ka sumusuko? Uy, grabe. Lalim! Batang to. Okay. Well, of course, ayun na nga, sabi ko kanina, nung una, syempre nung hindi pa natin eto dalawa, nung una, of course God, yung faith, yung paniniwala na kaya ako nilagay dito because he has a purpose for me and I have no right to say no to whatever his plan. Ano, yun. Pangalawa, syempre yung anak ko, no. Alam ko na syempre nakikita na natin sina Mentor Ikay, sina sina Mentor Peach, yung buhay nila. Sabi ko, yung anak ko, paglaki, dapat ganyan. Syempre, nandun din ako sa idea na habang bata pa yung anak ko, of course, nanay na ako, so sa anak talaga, habang bata pa yung anak ko, kailangan ma-expose ko siya sa ganitong
mindset, sa ganitong environment, sa ganitong klase ng mga tao. Kasi I always believe na yung law of association. So doon ako na, syempre isa lang naman ang anak ko, so I have to make sure na okay yung mindset niya habang lumalaki para ma-secure ba? Because I will not be forever here for her. So kailangan i-prepare ko siya sa ganung future ba. So yun mens. Kaya kahit pa merong daming attritions, hindi nawawala sa team yung attritions. Laging meron, lagi at meron at meron. But the most important thing is yung oh, no, ma- ayokong sabihin for whatever happens, ang importante ako. I have to move forward. Kasi sabi nga natin, walang saturation ng network marketing. We can always find new people to help. Ang importante, ako, ikaw, ako hindi susuko. Pag sumuko ako, stop na lahat. 'Di ba? Ganun siya. So ganun lagi ang mindset ko. Pag may attrition, may pagsubok, okay lang 'yan. Pagdadaanan lang 'yan. May ang lagi kong sinasabi sa kanila, pagtagumpayan lang ang pagsubok kasi laging may reward si Lord right after. It's bigger than the pain, it's bigger than the hardship. So, yun lang panghawakan. Grabe. Thank you so much po, Mins. And meron pa po question po ni Mentor Michael Maglinaw. Thank you po, Mins, Sir Cherry. Ask ko lang, Mins, ano yung strategy nung ginagawa mo po sa pag-build nung madaming coppers? Thank you po. Okay. Um, ako, ganito siya. Tinuro din sa akin to ni mentor JC. Um, Pag nagpe-present kasi, ang closing nasa simula. It's all about mindsetting. Nasa mindsetting, nagsisimula ka pa lang, nagma-mindsetting ka na. Mina-mindset mo na. Yung closing, yung tinatawag natin sa last na closing, it's just a follow-up to the beginning closing. Ganun lang siya. Syempre, yung mga mapapresentahan mo, mga ano talaga siya, mga low moral, kasi nga pang copper, low moral, maliit pa yung pangarap, maliit pa yung mindset, yung kawali, hindi pa naintindihan nyo yung kawali-kawali na yan. So, you have to go to that level first para makarelate sila. And then, unti-unti, if they say yes, nakita nila, then doon na lang, ganito siya. Ano ko ba sabi? Paano ko ba ano? Okay, ganito. Nagawa ako ng system ng copper. Madali lang mens yung 5 by 5 ng copper. Tinuro ko sa team ko yon. Binaliw ko sila doon. Minindset ko sila doon. Nakikita sila doon. Lalo na nung time ng pandemic na everyone walang trabaho, walang income, nakaasa sa gobyerno. No? Lalo na yung mga entry level na mga trabaho. So, binaliw ko sila doon sa copper. Kikita ka dito, 5 by 5, pak, 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 5 by 5. Tapos, nabaliw sila. Kahit nga ako nabaliw eh, di ba? Naka-jade na ako, nabaliw pa ako sa copper. So, pak, 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 doon ko nakita yung copper. Sige, ayan, binaliw ko sila sa copper. Tapos, nung pumapasok na yung copper, nagpe-pay na ng copper, dumadami na. Tsaka ko ni-level up. Okay, ito naman, 5 by 5 ng silver. So, tinuro ko sa kanila yung 5 by 5 ng silver. Alam naman nila yan, pero mindsetting kasi, babaliwin, babaliwin. So, nung pumapasok na yung, di mataas na yung moral nila. Kasi kumikita sa copper. O di, pinasok ko ngayon yung silver. Nabaliw sila sa silver. Silver naman yung pumapasok. Pagkatapos ng silver, pumapasok na yung mga silver. Executive naman, gold pataas. O, ganun lang siya. Level by level. Kasi naniniwala ako, hindi mo kasi pwedeng ipilit yung mga bagay na hindi pa kaya ng utak. Kahit ako. Kahit, ganyan naman tayo, di ba? Lagi nga merong mga acne. Kasi, hindi pa ready yung utak nila. Ini-insist na natin yung mga bagay-bagay. So, kailangan, pasok muna tayo sa level nila. Alamin kung bakit ganun. And then, doon natin sila unti-unting, alam mo yun, baliw-baliw ba? Baliw-baliwin. Alam mo na yun, yung term na baliw-baliwin. So, doon po kami nag-start sa copper. Ganun ko sila simulan sa copper. Yung um, giving value
to them, giving value sa kung anong mindset na meron sila, and then develop it. Ganun lang. It's all about mindsetting, mentors. Yun lang ginawa ko po sa kanila. Lalo sa mga bata, my gosh. Siyempre, mga ano yun, mga estudyante. So, takot gumamit ng product kasi paano sila makakabayad. Takot, takot, takot mag, ano, paano kayo makabayad sa 5-6? Paano, nag-utang sila ng 5-6, paano sila makautang? O yung iba naman, nag-ipon. Yung iba naman, yung ipon na nilabas, paano mabalik yung ipon, paano yung ano, yung iba nga, walang-wala talaga. Alam mo yun. So, it's all about mindsetting. To, sa YEP, sa YEP, ang ginawa ko, to, naalala ko lang. Di ba pag estudyante, hindi ka pwede kasing pumasok sa kanila ng as mentor. Hindi nila maintindihan. Estudyante as teacher and then student. So, ganong level ako. Teacher, so pasok pa din sa tita, di ba? Tita Mod. So at least nakaka-relate na ako. Dati kasi hindi ko pwedeng hindi ko kaya magpakayus, hindi ko kaya magpakabata, hindi ko na kaya, wala na akong ganung energy. Pang tita energy to. So, na-realize ko, okay, student. As teacher ako ngayon, sila ngayon estudyante. So mas nakarelate sila ngayon. Ako naman, kinaya kong mag-relate sa kung anong mindset na meron sila, which is as teacher and then student. So, ganun. So, copper naman, ganun din. Pag copper, kung hindi naman estudyante, tas copper, ganun, just know their level and give value to that level, then insert mo yung copper system, and then doon nila mabavalue na, pwede pala talagang gawin, kayang-kaya. So, ganun siya, Mets. Ayan, meron pang last question po. Galing naman kay Mentor Gab. Hello po, Ms. Sherry. Thank you po sa sharing your journey. My question po is, as a IF of IM Worldwide, how will you empower you despite of your age gap po? And what Aray ko system, Mentor Gab po yun. And Age what gap ka system po dyan? yung meron po kayo as team? Thank you po, Mens. Kaya as a team. Okay. What system? Ayun nga po, Mens. Since hindi na ako pwede maging bata, let's face it. Mukhang bata lang, jokes. Salamat sa barley, sa acai berry, lahat na nag-addict ng product. No? Ayun nga, tinignan ko lang yung Yayang by Heart. Yes, yes. um, inalam ko muna na actually, na-discover ko siya by accident kung paano yung YEP, no? Dahil nga mga estudyante, the only way at kahit sa kaanong level naman ng ng life ng tao. Pag hindi ka talaga ready tanggapin yung isang idea, hindi mo talaga pwedeng isiit yan sa kanila, ipilit. So, kaya nga may tinatawag na matching. So, ako ang ginawa ko doon, si estudyante to, paano sila makarelate sa sasabihin ko kahit ito hindi naman kasama sa lessons nila. Wala to sa lessons nila at never nila to makikita sa lessons nila. So, yung idea na lang ng teacher and student, ganun ko sila pinasok. Nagpe-present ako, pero ang mode ko, not as mentor, as teacher, and sila student. So doon nila mas naintindihan. Nung una kong presentation sa kanila, syempre na yun dyan yung tee up. Hindi sila makarelate. Yung mga unang batch, kailangan pang bumalik para mas maintindihan kung ano yung sinasabi ko, para saan, bakit nila gagawin to. Ayun. Tapos na-realize, parang si Lord nagbigay na ng wisdom na as teacher and student. So ganun ako nakapag-relate as teacher and student. So, mas naging madali na maintindihan yung ganon. So, makapag-mind setting. Kasi napapasok ko na yung level nila, which is teacher-student. So, ganon siya. Ayun, thank you so much po, Mens. Wala na po atang question. Wala na po ba mentors? Habang nandito pa si Mentor Sherry. Nako, ayan na, And ayan na yung tanong. meron, Mens.
Kay galing po kay Mentor Pat Mens, since lakas po ng Jade market nyo, pwede pong makahingin ng tips sa flow ng inviting, presentation, and closing nyo para makapag-close ng Jade almost all the time tapos halos laging OTS. Wow, grabe naman, lalo sa hagong all the time at lagi ko. Grabe, God is good. Ako, atonement ha, hindi kasi siya nakuha ko, paano ba? Nakuha ko siya sa journey ko talaga with I Am Always. Kung nakita niyo sa journey ko, nag-start ako from copper. Ang mindset ko kasi noon ganito. Yung time na yon hindi pa skilled yung mga tao, yung mga members, hindi pa skilled, wala pa silang alam kung paano, hindi nila alam kung paano mag-motivate ng sarili. Hindi. So, binabad ko sila sa copper para ma-develop yung sarili nila, magsalita, mag-present, tapos ma-develop yung confidence level nila, yung skills ba. And then, level up, silver to copper and all. Ganun din po ako. Nagsimula ako sa copper, kahit naka-jade ako, nagsimula ako talagang baliwin sarili ko sa copper para ma-develop ko hanggang sa makuha ko yung style kung paano makapag-close ng jade or manggigil sa jade kumbaga. Hindi naman po lahat talaga nagje-jade. Pero kahit naman po kayo ganun, 'di ba? Pag pinapili niyo yung kausap niyo, lagi naman jade ang sinasabi. Nagkakataon lang na may baril ako sa ilalim ng lamesa, tinututukan ko magde-jade ka o hindi, patay ka pag alis dito pag di ka joke. Joke lang. Ganito siya. Eto, may sasabihin akong script. Script to, pag ang sinasabi, um, eh, magje-jade ako, may discount din naman ako magje-jade ako, may discount ako sa product, may unilevel. Mag-copper ako, mag-silver, mag-gold. Meron din ganun. Ba't pa ako magje-jade? Mas mahal pa gagastusin ko. Di ba ako nagtanong sarili ko, di niya ako tinanong ng mas mahal pa yung babayaran ko, pare-pareho lang naman ang ang benefit. 'Di ba? Ganon yung mindset. Mas leaning towards the lower package. Ako, iniba ko yung mindset ko. Baliktad. Giving value doon sa kausap ko. Nakikita nila yung value ngayon nila, yung market nila at value nila sa sarili. Ganito ko siya binabagsak. Kunwari, Pat, Mare, alam mo, ganito yun. Mag-lower package ka, mag-higher package ka. Parehong may products, tama. Parehong may discount, tama. May unilevel, tama. Pareho, nakita mo yon. Pare-pareho lang. Ngayon, kaya kita pinapakuha ng Jade, hindi para sa products. Kasi nandyan yung product, sabi ko nga, maliit o malaki, may products. Lahat may products. Yun ang maganda sa Ayong Worldwide. Lahat may products. Pero kasi kaya kita pinapakuha ng Jade. Kasi, pine-prepare natin yung negosyo mo para sa market mo, hindi para sa products mo makukuha. Yung jade na kukunin mo para sa market mo, hindi para sa'yo. Kasi magmaliit o magmalaki, may products kang makukuha, may discount. Kaya lang, pag nagmaliit ka, tapos ang market mo, makatisod ka ng malaki, lugi ka. Sayang yung pinuha mong maliit na package. Kung maliit ang income mo, malaki yung nakuha nating, na-close nating market mo. O sino ngayon ang iiyak? Jade ka, nag-jade kinuha, tapos naka-gold ka, o ilan ang kita mo doon? O di ba tapon? Referral pa lang, 17,000 yung nawala. O saan ka pupulot ng 17,000? Yun lang ano ko. Kumbaga, yung mga rebuttals nila, binabaliktad ko yung mindset. Isa yun sa mga naalala ko lang na may share ko. Love ko kasi si Mentor Ikay. Naka-open ka, nakatingin. So, hindi ko, ako na, sige, sabihin ko na nga. Ganun po yung last na statement ko. Lagi. Lalo pag sinasabi na yan na, inaantay ko lang yan sabihin. Lagi kong inaantay. Excited akong sabihin nila, pag-jade ako, mahal-mahal na babayaran. Lagi akong excited pag sinasabi nila yan. Kasi alam ko na, ito na yung power closing ko. Salamat at sinabi mo yan. Sige, sabihin mo yan. Mag-gold na lang ako para maliit lang bayadan ko. Sige, excited na ako eh.
Lagi ko yun, pag binabasa ko na yung papapakinggan mo na kung ano sinasabi niya. Lagi ko nasa isip, sige na, sabihin mo na maliit lang gagawin kukunin mo kasi yun lang ang ano, pare-pareho naman may discount, pare-pareho naman may product. Sige na, sabihin mo na para mailabas ko na yung ano ko, yung power ano ko na. Siyempre gano'n. Tapos ko na yak. Pero pag sinabi niya, mag-gold ako, sabi ko, yak, kadiri, ew, yeah, joke. Tapos sabay bagsak ng statement na yun. Siyempre, ano yun, joke-joke lang yan. Pero, ganun talaga yung sinasabi ko, mentors. Laging ganun. So, ang nangyayari, napaparealize ko ngayon sa kanya, yung value ng market niya at ng value ng magiging negosyo niya. Bakit? Itong negosyo kasi to, it's networking. Mag-refer ka o hindi, magre-refer ka. Bakit? Mabait kang tao. Maganda ang magiging effect sa'yo ng product. So, ang mangyayari, ikikwento mo yan sa mga kaibigan mo. Ichichismis mo yan, imamarites mo yan. That's for sure. Kasi mabait ka. Ngayon, ready ba ang account mo? So, ganon. Ganon.